Sa loob ng napakaraming panahon, ay madalas natin mapakinggan ang mga kwento tungkol sa human fertilization, na sinasabi na milyon-milyon ng mga sperm cells na nag-uunahan na parang karera o race papunta sa egg cell, at ang pinakamabilis ang mauuna at mananalo. Na ikaw ay winner. Ikaw ay born a champion dahil natalo mo silang lahat, 400 million sperms ang estimated na tinalo mo. Ang iba daw ay napagod. Ang iba ay sumuko. Ang iba ay namatay. Halos ay ilang daan na lang ang nakakalapit pa sa egg cell. Pero isa lang ang magwawagi. At ikaw yun. Sabi nila, kaya karamihan sa mga tao ay lumaki na naniniwalang nagsisimula ang buhay dahil ang isang sperm na magiging tao ay nakakahigit sa milyon-milyong kasabay nito. Pero paano kung mali pala ang paniniwala na ito? Paano kung hindi naman pala ito speed contest? Paano kung ang human fertilization ay isa palang selection event at hindi isang competition? Narito ang tunay na nangyayari ayon sa mga bagong tuklas ng agham at siyensya. Pagpasok pa lang ng mga sperm sa katawan ng babae ay pinapatay na kaagad ang karamihan ng katawan mismo ng babae. Mula sa milyong-milyon na sperm cells ay 90% na agad ang namamatay dahil sa natural biological defenses ng katawan ng babae. Kaunti na bahagi na lamang ang nakakasurvive sa environment, pH levels, at immune responses. Pero ito ang nakakagulat at nakakamangha. Ang egg cell ay hindi lang naghihintay sa sperm cells na dumating at umabot sa kanya. Dahil ang egg cell mismo ay nagpapadala ng chemical signals. Ito ay nagre-release ng chemotactic signals na nag-a-attract sa specific sperm at hindi na pinapansin ang iba. Ito ay ginagabayan ng biological compatibility at genetic fitness. Ang sperm cell ay dumadaan din sa tinatawag na capacitation habang lumalangoy sa loob ng female reproductive tract. Inihahanda nito ang sperm para sa final stages ng fertilization. Kaya ang journey ng sperms ay hindi lang basta paglangoy sa naghihintay na egg cell. Ito ay binubuo ng intricate interaction sa pagitan ng sperm, ng reproductive tract, ng cells surrounding the egg, at molecular signals. Ang capacitation process ay binabago ang membrane ng sperm upang ihanda ito sa tinatawag na acrosome reaction, isang process na nagpapahintulot sa sperm na mag-interact at makapenetrate sa surrounding layers ng egg cell. Dahil kahit na makarating ang mga sperm cell sa egg cell, ang isa lamang na may correct binding proteins ang pwede dumikit at pumasok. Ang egg cell ay nababalot ng isang specialized glycoprotein layer na tinatawag na zona pellucida.
Ang sperm ay kailangan na dumaan sa isang specific molecular interaction sa layer na ito bago makapenetrate dito. Ang interaction na ito ay highly specific, isang sophisticated biological recognition system. Para itong isang molecular lock and key system. At pagkatapos ay ang egg cell ay magkakaroon ng chemical changes upang wala nang ibang makapasok na sperm cell. Kaya hindi ito gaya sa isang simpleng karera lamang na ang pinakamabilis ang mauuna at magwawagi. Speed is nothing, compatibility is everything. Ito ay hiwaga ng buhay. Ayon sa research, ang female body ay maaaring pumili ng sperm na may malakas na immune diversity, na tinatawag na HLA-related compatibility. Ang ibig sabihin ng HLA ay Human Leukocyte Antigen. Ito ang nagpapalakas tsansa ng sanggol na makasurvive. Ang biological compatibility ay tumutukoy sa kakayahan ng dalawang individual na matagumpay na magparami at makabuo ng malusog na supling at para din makaiwas sa tinatawag na genetic na sakit. Kaya sa kabuuan, ay ang egg cell ang pumipili ng sperm cell na makakapasok sa kanya. Hindi ang nauuna ang nakakapasok. Hindi ang pinakamabilis. Hindi ang pinakamalakas. Hindi ang pinakamagaling. Kundi ang pinili lamang ang makakapasok. Kaya ang existence mo ay hindi bunga ng isang frantic race of millions of sperm cells. Hindi ito palakasan. Hindi ito paligsahan. Wala kang inunahan. Hindi ito competition. Hindi ito random lang na nangyari. Lalo naman hindi ka tsamba. Ang egg cell ang pumili sa sperm cell upang sila ay maging ikaw. Ikaw ay pinili mula pa sa umpisa. You are chosen from the beginning. Ito ang nagpapatunay sa reality na sinasabi ng Bible tungkol dito. Ang totoo ang Elohim ang may kalooban sa lahat ng ito. Ang Elohim ang pumipili ng tao, hindi lang mula sa sinapupunan, kundi bago pa mabuo sa sinapupunan ng ina. Kagaya ni Prophet Jeremiah, ang totoo ay hindi lang ang propeta ang pinipili ng Elohim, kundi ang bawat tao na ipapanganak. Dahil walang ipapanganak na hindi pinahintulutan ng Elohim. Kaya kung ikaw ay nabuntis na hindi mo kagustuhan, ay mahalin mo at alagaan mo ang anak mo dahil ang Elohim ang pumili sa kanya na mabuhay. Kaya nga maraming walang anak na gustong magkaanak pero hindi magkaanak. Maraming anak ng anak kaya ayaw na magkaanak pero buntis pa rin ang buntis. Ang Elohim ang may akda maging ng tadhana. Ang mga magulang ng bata, kahit sa anumang paraan nagkatagpo, ay hindi rin nila kagustuhan na magkaanak. At hindi ipapanganak ang isang tao kung hindi magtatagpo ang kanyang magulang. Nauunawaan ko na ang bagay na ito mula pa noong batang musmos pa ako. Noong 7 years old ako, dahil sa hirap ng buhay ay nasabi ng nanay ko sa akin na kung ang napangasawa niya ay ang manliligaw niya na mayamang inchik noon, ay mayaman sana kami ngayon. Ang reaksyon ko sa mama ko, "Mama, kung yung mayamang inchik ang napangasawa mo, ay hindi sana ako ang anak mo." Napa, oo nga na lang ang nanay ko. Ang Biblia ay paulit-ulit na itinuturo sa atin na ang tao ay umiiral dahil sa paglikha at layunin ng Elohim. Gaya ng mababasa sa Psalm 139, verse 13. Hindi si David nagpapaliwanag ng mechanics ng reproduction dito. Ang ibig niyang sabihin ay ang Elohim ang nasa likod ng lahat ng ito. Hindi tayo ang lumikha o nagbigay buhay sa sarili natin. Ang Elohim ang lumikha sa atin. Yan ang sinasabi sa Psalm 100, verse 3. Bago pagmanikaw ipinanganak, magsalita, maglakad, mag-isip, at magpasya, ay nagumpisa ng umiiral ang buhay mo. Sa loob ng magulang mo. Pero hindi ikaw ang pumili sa magulang mo. Hindi ikaw ang pumili ng genetic inheritance mo. Hindi ikaw ang nagpasya kung kailan mag-uumpisa ang buhay mo. Ikaw ay lumitaw sa pamamagitan ng biological process na higit pa sa kamalayan mo. Ang buhay mo ay hindi isang aksidente lang. Ang biological existence natin ay kinapapalooban ng hindi mabilang na mga processes na hindi tayo ang nag-design at wala tayong control. Hindi tayo ang nag-design ng genetic code, ng reproductive system, at ng molecular mechanisms ng fertilization. Na-discover lamang natin sila. At habang natutuklasan ng mga tao ang complexity of life, ay mas maraming mga katanungan ang lumalabas tungkol sa incredible order sa likod nito.
Sabi nga sa Psalm 139, verse 14, "Ako ay kamangha-mangha at kahanga-hanga na nalikha." Si David ay walang alam sa modern microscopes, molecular biology, genetics, at embryology. Pero alam niya na ang tao ay wonderfully made. Ikaw ay nilikha ayon sa wangis ng Elohim, na maging gaya ng Elohim. Mababasa yan sa Genesis chapter 1 pa lamang. Hindi nagkataon lang ang buhay mo. Pag-isipan mo ang hiwaga ng buhay. Mula sa microscopic na umpisa ng buhay mo. Naging fertilized egg, naging embryo, naging fetus, ipinanganak bilang baby, lumaki ka, natutong magsalita, maglakad, mag-isip, magmahal, at maglingkod sa pagsamba sa Elohim. Hindi nagtatapos dito ang buhay. Hindi lang ito ang layunin ng buhay mo. Higit pa sa lahat ng ito ang nakalaan kung bakit napili ka na mabuhay sa mundong ito. Subalit kailangan mo mag-umpisa sa pagpapakumbaba. Balikan at alalahanin mo ang umpisa ng iyong buhay. May panahon na wala ka pang nararating sa buhay. Walang pera, walang bahay, walang pinag-aralan, walang karera, walang reputasyon. Subalit ikaw ay umiiral at nabubuhay. Ang halaga mo ay hindi nakukuha sa achievements at accomplishments. Yan ang sumisira sa pride ng tao. Dahil lahat ng tao, mayaman man o mahirap man, lahat ay nag-umpisa sa wala. At kung sa tingin mo ay pinababayaan ka ng Elohim, ay nagkakamali ka. Ang totoo, ayon sa Psalm 8, verses 3-4, ang tao ay binibigyan ng pansin ng Elohim sa kabila ng mga nilikha niya sa buong sansinukob. Kaya ang buhay mo ay hindi walang saysay. Sabi nga ng apostol sa Acts 17, verse 28, "For in Him we live, and move, and have our being." Ang Masaya mismo ang nagsabi na pinili ka niya at hindi ikaw ang pumili sa kanya. Kaya ikaw ay talagang pinili ng Elohim. Malinaw na ang tao ay pinipili ng Elohim, hindi lang bago pa ipanganak, kundi maging bago pa ipaglihi. Kaya dapat ang buhay mo ay may purpose. Alam mo ba ang layunin ng buhay? Dito makakatulong sa iyo ang Biblia. Ayon sa Revelation 4, verse 11, ang lahat ng bagay ay nilikha ng Elohim para sa kanyang layunin. Kaya hindi ito tungkol sa iyo, kundi tungkol sa kanya na nagbigay buhay sa iyo. Ang kailangan mo lang na alamin ay ano ang layunin niya sa iyo at kung ano ang dapat mong gawin. Kaya ang mas tama na sabihin ay, pinili ka na ipanganak upang maging ruler. Malinaw yan sa Biblia mula pa sa umpisa pa lang. Ang karugtong ng talata sa Genesis chapter 1, verse 26, ay itinalaga ng Elohim ang tao upang pamahalaan ang kanyang mga nilikha. Ganyan kahalaga ang buhay ng tao at ganyan ang pagpapahalaga sa atin ng Elohim. Masyadong hahaba na kung ipapaliwanag natin yan sa video na ito. Kaya manalangin po kayo sa Elohim na kayo ay gabayan, magbasa ng Biblia, at sana panoorin po ninyo ang iba pang mga video sa channel na ito, at nawa kayo ay magabayan at maliwanagan. Ang isa pa na mapapatunayan natin sa mga bagay na ito, higit sa lahat, kung napapansin ninyo, ay ang Elohim ang may control sa lahat ng bagay, period. Complicated man ang buhay at ang pag-aaral, pero ang conclusion ng mga bagay na ito ay ganito kasimple. Igalang ng lubos ang Elohim at sundin ang kanyang mga kautusan, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kaya next time na may magsabi sa'yo na ikaw ay born champion dahil ikaw ang pinakamabilis na sperm. Ang alalahanin mo ay hindi ka nabuhay dahil winner ka, kundi nabuhay ka dahil pinili ka. Ikaw ay pinili, kaya huwag mong sayangin ang buhay mo kapatid. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at paki-suyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.